Not just millions, but billions. Kalmado pang usal niya, habang tinitingnan ng mga records and reports mula sa finance department. Tinitira nila tayo pa ilalim, boss. Phoenix is playing dirty at mukhang may alagad sila inside of your company. Dahil alam nila kung kailan at paano sila gagalaw. At lumalabas sila kapag wala ka. We cannot lose another billion. Paliwanag ni Anthony na kinatagik ng bagang niya. Gusto nilang bumagsak siya na mabawasan ng kapangyarihan niya. Alam niya na kayamanan ng kapangyarihan. At kapag nabawasan ng kapangyarihan niya, alam niya na kayamanan yon. Mababawasan din ang kapangyarihan niya, and he will not let that happen again. Nagkamali sila ng kanilaban. If they want to play, then we will play with them. Nakangisi niyang sabi. Tsaka may tinawagan, at maya-maya pa may mga pumasok na mga tauhan niya. Dala-dala ang sekretary niya. Gulat ang rumihistro sa mukha ng tatlong binata na makita si Gio, ang sekretary niya. Pinagkatiwalaan nila ito at sila ito sa mga tapat na miyembro ng Henderson. Kinagtataka sila kung bakit andito ito. Takot ang rumihistro sa mukha ni Gio nang marinig ang kasal ng baril ni Eros at itinutok iyon sa kanya na kinagulat ng tatlo. Boss! Tinignan naman niya ang tatlo at muling ibinalik ang matalim sa sekretarya. I noticed the way you behave changed this past few weeks kaya pinagmanmanan kita. I don't expect you to betray me but still, you did. Pasikreto mong nilalabas ang mga pera sa kumpanya ko and I already know that. I let you do all of that. Aniya na kinagulat ng mga tao doon. You know, boss, hindi makapaniwala na tanong na Jeremy. No one can outsmart me. Usal niya. Iniyaan lang niya ito, gusto niyang umasa na tigilan itong ginagawa and he will be back for being loyal. Kaso hindi mangyayari yon. Nangihinayang siya dahil isa ito sa pinagkakatiwalaan niya dito sa kumpanya, but he betrayed him just because of that group. I badly want to kill you right now, Gio, but on the second thought, why would I? If they use you against us, they will use you also. May mapaglarong ngiti sa lamin ng binata habang pinaglalaro ng baril niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Napangisi siya na marinig ang takot na tono ng kaharap niya. Well, I heard about your sister. Sure she's now in high school? Nanunuyang sabi niya na kinamutla ng binata. Boss, maawa po kayo. Wala pong kasalanan ng kapatid ko. Pagmamakaawa pa nito. Sumeryoso naman ang mukha ni Eros at matiim at tumitig sa lalaki. Alam niya ang iniisip nito. Stupid, I'm not Phoenix. I know that they used your sister as a bait at kinagat mo yon, idiot. Have you forgotten that every member of Henderson Empire and their families are protected and cannot touched by anyone easily? There is no way Phoenix can touch or kill your sister. Pigil ang Ines na sabi nito. Sana kayo kung si Gio. Pinipilit ang sariling wag magalit but he can't help it. He is mad. Galit siya sa grupong iyon. Isa na naman sa pinagkakatiwalaan niyang taong nawala sa kanya dahil sa ginawa nila. You are a traitor, Gio. Don't worry, I will not kill you. I'll also use you as my card to Phoenix. Ani at wala siyang balak patayin siya. Dahil alam niya, biktima lang din naman to. What do you mean? Tanong ni Gio. You will not tell him that I know everything. Act like this never happened. Sasabihin ko kung anong dapat mong sabihin sa kanila. Make sure that they will believe you or else I will totally erase you in this world. Understand? Malamig na sabi niya na kinalakay ng mata ng kaharap. At mabilis na tumango. Yes, boss? Puro ng takot na sabi nito. Good, you may leave. Sabi nito sa mga tauhan niya at inila sa Jaya palabas. Naiwan ulit silang apat. I can't believe this. Una nakabawi si Anthony hanggang ngayon. Di makapaniwala sa nalaman. Tahimik lang sila nakikinig kanina sa kanila. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Jeremy. I have ways. Nakangisi niyang sabi na kinakamat sa batok ni Jeremy. Sabi ko nga po, you have your ways. By the way, boss, paano po natin mababawa ang milyones na nawala sa atin? Tanong ni Jeremy na kinakibit balikat niya. We will loot Phoenix Corporation and make sure that we will get the money they stole triple. I told you that I will play dirtier and I'm now starting. I will manipulate Phoenix and destroy it and make sure you three morons will dare to help me. Aniya. He hates to admit it pero silang tatlo lang pinagkakatiwalaan niya. Sa organisasyong kinabibilangan niya,
His cousins are not part of its underground world kaya maasahan lang niya ang mga ito sa ibang bagay. Understood, bossing? Saludo nilang tatlo. Napangiti siya. At least he have his three idiots na loyal sa kanya. They are like friends for him. Tumingin siya sa cellphone niya na mag-vibrate ito at wala sa sariling napangiti na makita ang pangalan sa screen. My wife calling. He answered it as fast as he could. Hey, how's your sleep? Tanong niya. Fine, nasan ka? Malambing na tanong pa ng asawa niya. Damn, he missed her wife badly. I am just fixing some mess. Why? Miss me? Mapaglarong sabi niya. Ayaw niyang sabing nasa Pilipinas siya dahil baka kulitin siya nito na umuwi din dito. May pupuntan pa sila kaya hindi pa siya pa pwedeng umalis sa Korea. She giggles that make his heart beat so fast. Her giggle is so sexy that sounds good in his ear. Yeah, anong oras ka uuwi? Tanong nito. Tumingin siya sa watch niya. It is 8:30 a.m. Tumayo ito at tagayos na. He needs to go. I'll be there in an hour. I will send someone to fetch you, okay? Dress up now. Utos ito at saka tinignan ng tatlong ugok na nakakalokong nakatingin sa kanya. Sinenyasan niya mga ito nga alis na siya at samaludo naman ang mga gago. Okay, have you eaten? Tanong pa niya. Yup, salamat sa breakfast. Sagot ng asawa niya na kinangiti niya. He is happy na na-appreciate niya ang ginawa niya. Great! Saan pala tayo pupunta? Tanong nito. It is a secret, my wife. Nakangiti niyang sabi at saka sumakay sa elevator papuntang rooftop kung saan naghihintay ang private helicopter niya na magdadala sa kanya sa airport. Tayo naman. Nga pala sabi mo tawagin kita if I will need something, hindi ba? Nahiya nitong tanong na kinangiti niya. She is still his innocent wife though feisty sometimes. Yeah, why? You need something? Tell me, what is it? Tanong niya. Pwede magdala ka ng mansanas saka fresh milk? Gusto ko yung pulang-pulang mansanas. Parang bata nagpaparbili ng candy na sabi nito. Napakunot naman ang noon niya. Apple and milk again? Palagi na lang yata ngayon ang kinakain nito. There is a lot in our refrigerator. Sabi niya na maalala na marami silang pinamili nung isang araw na ganon. Kasi naubos ko na eh. Mahina nitong sabi. Ang dami nun. Bulong niya sa isip niya. Hindi kaya sumakit ang tiyan ng asawa niya sa sobrang weird ng kinakain niya lately. Napabuntong hininga na lamang siya. He cannot say no to his beautiful wife. He is now deeply in love with this woman. The woman who caused a lot of pain to him and is willing to forgive her. Okay, fine. I will buy that. Aniya. Yay! Thank you. I love you. Masayang sabi nito at saka pinatay ang tawag. Napakanga siya na marinig ang tatlong letra na iyon mula sa asawa niya. It was the first time. Unang beses sinabi niya iyon sa kanya. Napahawak siya sa dibdib niya dahil sa sobrang kabog ng dibdib nito. Damn! Bulong niya. Ito bang epekto ng asawa niya sa kanya? Napangiti na lang ito nang bumukas ng elevator at sinalubong siya ng hangin mula sa helicopter niya. Bago ito sumakay, tinawagan niya muna si Raver. Alam niya na sa Korea to kaya't siya lang maasahan at pinagkakatiwalaan niya. Boss, bungad nito. Will you fetch my wife at ihatid sa airport? Naghihintay doon ang private plane namin. He ordered. Copy, boss. Yanzon, pagtawag niya pa. Yes, boss. I am trusting you on my wife. I'm hoping you will not do anything. I know you like her but I'm possessive and territorial man and I will kill you if you lay your hands on what's mine. Do you understand? Babala niya. Yes, boss. Makakaasa kayo. Sagot ito na kinatango niya. Raver is also part of my wife's past. Alam niya na bukod sa kanya at kay Sandehas, gusto rin ni Yanzon ang asawa niya. Kung pwede lang ibulsa niyang asawa niya, gagawin niya eh. Para kanya lang talaga ito. Good. How's that? Tanong niya. Ilang segundo naman tong natigilan bago sumagot. She's okay. Uuwi na siya sa Pilipinas mamayang gabi. Paliwanag nito na kinatango niya. Napanatag naman siya na marinig iyon. Nat is important to him but it doesn't mean that he is still in love with her. May nagmamayari na ng puso niya. No, noon pa man siya na ang may-ari nito. Good to hear that. I'm hanging up. Remember my words, man? Sabi nito at binabaan na ang tawag. Tineksa rin nakakilala niyang may-ari ng farm sa Korea at tinabing order siya ng 5 kilo ng pulang-pulang mansanas na agad naman nitong pinaunlakan. At panghuli tinawagan niyang pinsan niya. Hola, buenos dias. Bati sa kanya ng pinsan na si Zane na nasa Spain na ngayon. Translated, hello, good morning. Koma está?
Tanong niya sa pinsan. How are you? Bien, gracias. Magino na sagot pa ng pinsan. Good, thank you. How's abuelo? Tanong nito. The old man is doing great. Actually, he's asking me when will you visit us. It's been a year, man. Sabi nito. Zane is the closest to him among his cousins. Nasa Spain ito ngayon pero madalas nasa Pilipinas. Zane, we're coming there. Sabi nito. Yes. Balak niyang pupunta ng Spain together with my wife today. Gusto niyang makilala ang asawa niya, lolo at mga pinsan niya. She's part of the family now. Really? When and with whom? Tanong ito. Later, with mi esposa. Sagot ito sa pinsan. Mi esposa? Asawa? Ina, kailan ko pa kinasal, tol? Bakit di mo lang kami invited? Puro nang hinanakit na sabi pa nito. Napangiti na lamang ito dahil sa pagtatagalog ng pinsan niya. Parang tanga. It was just a civil wedding, man. So, can I ask for a favor? Ani niya. I can't believe this. But I'm excited to see you, woman. And what favor do you want? Fetch us just the airport. Sure, my man, and I will also tell abuelo that you're visiting with a woman of yours. Nakakaloko pa nitong sabi. Yeah, thanks. See you. Ani at sa kanya binaba ang tawag at pumasok na sa aeroplano. Sandra's POV. Ayos na siguro tong suot ko. Black fitted dress na hanggang tuhod saka tinanahan ng gray cardigan. I put light makeup sa kanilog yung mahaba at wavy kong buhok saka niligpit ng mga gamit ko. Ilang minuto pa na may bumusina. Ito na siguro ang magsusundo sa akin. Kinuha ko ang dalawang maleta at saka lumabas. Let me do it, ma'am. Sabi ng driver at saka kinuha ang maleta at nilagay sa compartment ng sasakyan. Natigilan ako na makita mo ka na susundo sa akin. Raver? Tanong ko na mamukhaan ko siya. Yes, ma'am. Seryosong usan nito. Ikaw magsusundo sa akin. How come? Lito kong tanong. Utos yun ni boss and yes, I'm working to your husband. Sabi nito at saka pinagbuksan ang pinto ng sasakyan. Get in. Anito kaya sumakay na ako. Umikot naman siya at sumakay sa harapan. Tahimik lang kami habang papunta sa airport. Saan naman kaya kami pupunta ni Eros? I am sorry on what my sister did. Napatingin naman ako sa kanya na diretsyon tingin sa kalsada. Okay na yun. She is already forgiven. Nakangiti kong sabi. Thank you. You're welcome. How's that? Tanong ko. Natawa naman siya at di ko alam kung bakit. Bakit? Tanong ko. Got nothing. Ganyan din ang tanong ng asawa mo sa akin and to answer your question, okay na si Nat. Uuwi na siya mamayang gabi sa Pilipinas. Sabi pa nito. Tinanong din ni Eros kung kumasa si Nat? Oh, Sandra, wag mong sabihin. Nagsiselos ka na naman. Naku! Good to hear. Sabi ko at saka tumahimik. Ilang segundong katahimikan na muli ko itong basagin. Raver? Tawag ko sa kanya. Tinignan naman niya ako sa rearview mirror kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. You're part of my past, right? You know me since then. Anito na halatang kinagulat niya. Kita ko kung paano umigting ang panga niya dahil sa sinabi ko. I am right. You remember? Anito kaya mas nakumpirma kung tama nga ako. Umiling lamang ako sa kanya. No, but I am trying. Maybe you're right. I want my memories back and I want to remember you. Ani ko. Tipid tong umiti at tumango sa sinabi ko. Take your time. Do not force yourself too much. If it is destined, then it will happen. Makahulog ang usan nito. He is part of my past. I am sure of that. Kailangan kong gawin ang lahat para maalala mga nawala. Tumahimik na lang ako hanggang sa nakarating sa airport. Ibinaba ni River ang mga baleta ko at inescort na ako papasok. Wait, nasan palang passport ko? Mrs. Henderson? Napatingin ako sa babaeng Koreanang lumapit sa akin. Mukha itong stewardess pero may edad na. Yes? I am Manager Jenny Kim and will escort you to your private plane, ma'am. Your husband is waiting there. Sabi nito. Parang musikang salitang husband sa tenga ko. Feeling ko nagbablush ako lalo na nang maalala ko ang pagsabi ko ng tatlong salitang iyon sa kanya. Nabigla lang ako dahil sa sobrang saya. I'm going, ma'am. Mag-ingat po kayo. Paalam na Raver na kinatango niya. Sige, salamat. Mag-ingat ka rin at salamat dun sa stuff toy na binigay mo. Nakangiti kong sabi at aktong yayakapin siya nang umilag siya. Mabaho ba ako? Sa lubong kilay ko siyang tinignan. You're welcome. But no hugs, ma'am. Mahal ko po ang buhay ko. Sir Eros warned me to not touch you because he will kill me.
And I know he's dead serious with that. Natatawa niyang sabi. Naginit ang pisngi ko sa narinig. Territorial? Bulong ko na mahinang kinatawa ng kaharap ko. Oo na, sige na, aalis na ako. Sabi ko na lang tsaka kumaway sa kanya at sumama si manager. Pumunta kami na sasakyan na eroplano at napangangako sa nakita ko. Henderson? Basa ko sa nakasulat sa buntot ng eroplano. Huwag mong sabihin kay Eros to. I know he is rich pero to the point na magkakaroon siya ng ganito na I didn't expect that. Hey gorgeous. Napatingin ako sa may-ari ng boses and there he is, my husband. Automatikong gumuhit ang ngiti sa labi ko na makalapit ako sa kanya. Sa'yo to? Tanong ko habang nakatingin sa eroplano. Ouch! I'm expecting something. Akto niya na parang nasaktan talaga. Kumunot ang noo ko, tinignan siya. Ano bang tinadrama na naman niya? Ha? Expecting for what? Naguguluhan kong tanong. Lumapit naman siya sa mukha ko, kaya isang dangkal na ng distansya ng labi ko sa labi niya. Tumitig ang kulay abo niyang mga mata sa akin at gumiti. For this, aniya at saka inilapat ang labi niya sa labi ko. Parang may mga paru-parong nagliparan sa tiyan ko dahil doon. Tinugon ko ang mga halik at pinulupot ang mga kamay ko sa batok niya. At siya naman ay pinulupot din ang kamay sa bewang ko. Na maghiwalay ang mga labi namin ay saka ko lamang naalala ang manager at mga kasama niya na ngaipilyo na kangiti sa amin. Para ako napasot tinanggal ang pagkakahawa kay Eros at feeling ko na mula ako na kinatawa ni Eros. Baby, this plane is not mine. Pag-aari ito ng buong pamilya namin. Paliwanag niya. Ah, tumangot-tango ako. Nahiya pa rin ako. Hey, are you embarrassed that we kiss in public? Tanong niya na para may sakit sa boses niya. Tumingin naman ako sa kanya at mabilis na umiling. No, you changed your perfume? Pag-iiba ko ng topic. Yeah, you don't like the old one, right? Sabi niya. Nakangiting tumango ako sa kanya. Masaya ako na kahit simpleng bagay pinagbibigyan niya ako. The necklace suits you well. Let's go in. Sabi nito at saka pinagsiklop ang mga kamay namin at pumasok sa eroplano. I have something to say. Siguro pagpasok na lang. Sandra's POV. Nasa loob kami ng eroplano ngayon at naka-ere na. At tanging kaming dalawa lamang at yung manager na stewardess lamang ang tao dito. Magkatabi kami ni Eros. Here! Uso nito at saka iniabot sa akin ang malaking paper bag. Kinuha ko to tinignan ng laman. Literal na nagniningning ang mata ko na makita mga pulang mansanas sa loob nito. Muling nanabig ang bibig ko dahil doon. Pero teka, nasan yung fresh milk? Tanong ko. Maraming fresh milk sa pupuntahan natin kaya hindi na ako bumili. Sagot niya at saka humilig sa balikat ko. Naamoy ko tuloy ang mani na bango ng buhok niya. Tumango ako sa sinagot niya. Gusto ko pa naman kainin to na may gatas. Saan ba tayo pupunta? Curious kong tanong. Kanina ko pa gustong malaman kung saan kami pupunta at bakit nasa loob kami ng eroplano nila. Spain? Tipid niyang sagot habang nakapikit ang mata. Napakunot naman ang noo ko. Spain? Anong gagawin natin doon? Tanong ko. Napakalayo ng biyahe papuntang Spain. Ano naman ang gagawin namin doon? Di niya sinagot ang tanong ko kaya't sinilip ko siya. Nakapikit ang mata nito na para bang pagod na pagod siya. Are you tired? Tanong ko pa ulit. Marahantong tumango sa naging tanong ko. Yeah, aren't you sleepy? Mahina niyang tanong. Umiling-iling lamang ako. Kahit papaano nakatulog ako kanina, kaya hindi na ako inaantok. Siya nga mukhang pagod na pagod eh. Mukha na pagod siya sa trabaho niya. Hindi naman. You can rest at my shoulder. Mukhang pagod ka nga. Sabi ko at saka ko hinaplos ang pisngi niya. Inawakan naman itong kamay ko at saka hinalikan. Umayos siya ng upo, tumarap sa akin. Traveling from here to the Philippines is too exhausting, baby. I need to recharge. I require energy. Matamlay niyang sabi. Napumulagat ako sa sinabi niya. Bakit di niya ako sinabihan pero nasamahan ko siya? Kaya naman pala pagod na pagod siya dahil sa biyahe. Tapos ngayon papunta naman kaming Spain. Umuwi ka ng Pilipinas? Tanong ko at hindi pinansin ang mga huli niyang sinabi. Yeah, sagot niya. Bakit di mo ako sinama? Sana nasamahan kita. Tapos ngayon alis na naman tayo papunta ng Spain. Sana nagpahinga ka na muna. Ani ko na ikinailing niya. I don't have the courage to wake you up. You are sleeping peacefully. And you'll just get tired from the non-stop journey and no, I cannot rest pagdating natin doon.
Paliwanag nito na kinangiti ko. Napangiti na lang din ako sa sinagot niya. He is sweet. Ayaw niya ako mapagod kaya naman hindi niya ako sinama. Parang hinahaplos ang puso ko dahil doon. Hey, you mad? Tanong niya pero hindi ko siya kinibo. Wala ako masabi. Wife, are you mad? I'm sorry for not telling you. Ayoko lang na mapagod ka. Anito na kinailing ko. At naiintindihan ko naman. Di naman ako magagalit sa kanya just for some petty reason. Hindi ako galit, sagot ko. Tinitigan naman niya ako ng mabuti na kinataas ng kilay ko. Paano ako makakasigurado that you're not mad at me? Tanong niya. Di naman talaga ako galit. Di ko lang alam kung ano pang dapat sabihin dahil kinikilig ako sa pag-aalala niya sa akin. I am still the teenager who is head over heels to him.